Apat na araw matapos ang malagim na pagsabog sa Luzon ng Davao, bomb scare naman ang bumulabog sa isang paaralan dyan sa inyo sa Davao. Nakatutok live sa Davao si Chino Gaston. Chino? Mike, nabulabog ng bomb scare ang Santa Ana Central Elementary School at iba pang mga campuses dito sa downtown Davao City area ngayong hapon. Ilang araw matapos ang madugong pagsabog dito sa Rojas Night Market. Nagmamadaling umalis sa mga magulang na ito, bit-bit ang kanilang mga anak mula sa Santa Ana Central Elementary School sa downtown Davao City. Matapos kumalat ang balitang may sumabog daw na bomba sa loob ng paaralan dakong alas 3 ng hapon. Ano ba sinasabi? Hinahanap ko. Sabi Manila, may bomba daw pumutok. Ano sinabi? Ano ba sabi sa'yo? Mayroon ng bomba daw. Agad sinecure ng PNP Bomb Squad at mga sundalo ng Task Force Davao ang lugar. Isa-isang pinasok ang mga silid-aralan ng mga bomb sniffing dog. Pero wala namang nahanap na bomba. May isang tao lang pumunta muna. Pumunta na siya, ma'am, naibomba. Asa? Sa main? Asang main? Uy, kaluis ginoo, wala may nibuto. Diyos ko, kahadlok pa, ana. Kasi ginoo, wala man po nibuto. So parang nagpanic lang talaga. Nagpanik lang, hearsay. Ngayon talaga, nag-stampede na talaga. Tinulak na talaga nila ang gate. Sa kapit na mga kawasan. Mga mama, mga parents. Nangyari ang bomb scare sa gitna ng pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Davao na ibalik sa normal ang takbo ng buhay at kalakalan sa lungsod. Pero ang mga namatayan sa pagsabog, pilit na iniintindi ang nangyari. Si Edmond Arellano, balak mag-resign sa trabaho bilang security guard at pumasok sa militar para raw maipaghiganti ang namatay na asawa na si Maria Luz. Gusto ko talaga, sir, makaganti sa mga gumagawa nito, sir. Para maiganti ko yung asawa ko, sir. Kahit wala pong bayan, sir. Hindi pa raw naiintindihan ng kanilang tatlong anak na wala na si Mary Luz. Hindi pa, sir. Bata pa, sir. Kanina nga, masakit, sir. Kaya yung sa loob, hindi namin yan nanay. Yung picture, nanay daw nila. Yung isa pa, nagsabi, lugaya po mo mata ni mama, mga unami, pukawan ninyo na. Galit din ang ina ni Mercy Basilisco. Ang kinakasama ni Mercy, nasa ospital pa rin. Gusto ko makikita sila. Papatayin. Si Dennis Larida hindi alam kung paano magsisimulang muli. Namatay ang asawa niyang si Melanie Faith at 12 taong gulang na anak na si Daniel Josh. Nagpapamasahe raw si Melanie Faith nang maganap ang pagsabog, katabi raw nito ang kanyang anak. Mailang metro raw ang layo niya sa mga ito. Sabi niya, hindi ako makahinga, daddy. Na-collapse kaagad siya. Sabi na kaagad ng doktor na naman, sir, naghinto na yung tibok ng puso ni Mrs. So, Dok, sabi ko, tulungan mo pa rin siya. After 3 minutes na naman, sabi niya, sir, wala nang tibok ang puso talaga ng asawa mo. Hindi ko na sila makita, hindi ko na sila mahag. Iglang-iglang. Samantala, Mike, naglaan na rin ng Davao City Government ng 4.5 million pesos para bilang tulong pinansyal sa mga biktima ng pagsabog. 40,000 pesos sa kada pamilya ng namatayan habang 30,000 pesos naman para sa kada pamilya ng nasugatan. At kasabay ng pagbabalik sigla nitong Rojas Night Market dito sa downtown Davao City ay patuloy din ang pagdating nitong mga nakikisimpatya sa mga biktima ng pagsabog sa kanilang pag-alay ng dasal, mga bulaklak at kandila dito sa mismong blast site kung saan may itinayong pansamantalang memorial. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston.